Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa aking mini greenhouse. Ang ginagawa ko nga pala ngayon ay nagtanggal ako ng mga nabulok na dahon, yung mga nag-dry. So, tapon muna natin. And nakasara nga pala yung aking mini greenhouse ngayon. Ayan, sa gilid. Kung nakita ninyo, nakasara lang siya. Hindi ko na siya binuksan kasi bigla-bigla na lang umuulan. So para hindi sila mabasa, talagang sinarado ko na lang at mayroong parating na bagyo, and then maya-maya bigla-bigla na lang umuulan katulad kanina. Biglang umambon and then huminto rin naman agad. So ayan, nakasarado na lang para safe yung mga succulents ko dito dahil natuyo na sila guys. Ayan oh. Natuyo na dyan, and then natuyo na rin dito. So ngayon ay medyo humupa na yung mga mushy leaves nila, kaya ang ginagawa ko ngayon ay nagtatanggal ako ng mga nabulok na mga dahon para mag-dry yung lupa, kasi dito banda hindi ko pa natanggalan to ng mga dry leaves, kaya hanggang ngayon dito banda medyo basa pa yung lupa. Pero dito ayan, dahil wala na nga yung mga dahon na nabulok dyan, tinanggal ko na yan, dry na. Ayan oh, yung mga nagmashi na dahon, nag-dry na siya. So yung bagong dahon niya ay maganda na ulit. Yan. So sayang yung ating Fred Ives, kumapal na sana, kaya lang ganun talaga. And yung malaki kong frill dito, ayan, konti na lang yung dahon na natira. Tapos yung mga merong itim-itim na dahon, etong ganito, ay ayun, unti-unti na silang natanggal. Tapos yung bago niyang dahon ay maganda ulit, ayan. So antayin na lang natin siyang magpalit totally ng bagong dahon. Itong mga may itim-itim sa dahon, ayan, antayin na lang natin niyang mabulok, and ayun nga, magpalit siya ng magandang dahon ulit. So ayan, medyo humupa na yung kanilang mga mushy leaves dito. Pero ito, oh, tingnan niyo to guys, oh. Ayan oh. Ayan, ito yung mga ano, oh, meron pa oh. Pero ngayon ay nag-dry na yung lupa. Pati sa ilalim, dry na rin. Yan, dry na rin sa ilalim. So, yan. Okay na to. Antayin na lang natin siyang kumapang ulit. Dahil meron pa namang natira ito. Mga healthy na dahon. Pati dito. Meron pa namang natirang healthy dahon. Kasi mabilis lang din naman tong dumami. Last year nga, ang konti-konti lang nito. Pero ayan oh. Hanggang dito umabot na siya. Kaya lang, ayun nga, nagkaroon naman siya ng mga mushy na overwater. Kaya ayan, nabulok yung mga dahon. Ayan. Siguro pwede na natin i-ano. Ayan. Pero ito guys, pwede pa to. Ito. Pwede pa to. Ayan. Ito, pwede pa yan. Saan na ba yun? Kuha na lang tayo ng bago. So, ito, pwede to. Ayan. Pero kailangan, pag nagtanim kayo ng ganito, yung, yung panahon, hindi masyadong mainit. Kasi kapag summertime, medyo mahirap silang paugatin. Itong ganito na succulents. Mahirap siyang mag-ugat kapag summertime. Kaya, kapag gusto niyo mag-propagate ng ganito, piliin niyo yung medyo malamig yung panahon, medyo hindi masyadong mataas yung temperature para mabilis siyang mag-ugat. So ayan, nasubukan ko na kasi mag-propagate ng ganito ng summer. Ang ending, hindi siya nabuhay, namatay lang siya. So mas maganda siya i-propagate ng hindi masyadong mainit. Tapos mayroon po nga pala akong gustong ipakita sa inyo guys. Kasi nagtataka talaga ako guys na bakit mayroon siyang bulaklak. Pero yung nasa bahay na ganito ko na sobrang kapal ay walang bulaklak.
Tingnan ninyo. Yan oh. Namulaklak siya. Ito siya galing doon sa bahay. Yung mga cuttings. Tapos dito ko siya tinanim. Ito ay dahon to. Sa flower stalk ng pink frill. Ayan. So, dyan siya galing. Kaya lang hindi ko na siya kailangang i-propagate kasi marami na akong pink frill. So, ayan. Mayroon siya mga bulaklak. Ayan o. Meron pang bagong palabas. Ayan, hindi pa bumuka. Meron din dito. Ayan, ito rin. So, summer na summer, nagkaroon siya ng bulaklak. Ito kasi, napansin ko lang siya, namulaklak siya ng medyo malamig yung panahon or during winter time talaga, first time ko siyang nakitang namulaklak. Pero ngayon ay summer na summer, pero mayroon siyang bulaklak. Hindi ko alam bakit. Pero yung nasa bahay ay wala talaga siyang bulaklak ngayon guys. Makapal lang siya pero wala siyang bulaklak. Bakit kaya? Yan, talagang nagtaka ako nito. Tingnan natin kung mayroon siyang ano. Magtanggal kaya tayo. Meron na siyang ugat kasi hindi na siya basta-basta matanggal. So, nag-ugat na siya. Tinusok ko lang to siya dito at hindi ko na rin siya dinidiligan. Tingnan niyo yung dahon niya. Diba nangungulubot? Hindi ko rin siya dinidiligan. Yan, nangungulubot yung dahon. Pero nagkaroon siya ng mga bulaklak, no? Ayan yung kulay ng bulaklak niya. Yellow. Diba? Maganda siya. Hindi ko alam bakit namulaklak siya. Mas maganda siguro ilagay siya sa pot kaysa ilagay siya sa direct sa ground. Kasi kumakapal lang siya kapag nasa ground siya. Pero kapag nasa ganito siya, oh, nasa pot siya, namulaklak siya. Hindi ko siya mag-get. Bakit siya namulaklak ngayon? So, ayun guys. Ito yung ating ginagawa ngayon. Ayan. Nilinis ko kasi humupa na yung mga mushy leaves. Tapos dito banda, ayan, kitang-kita na yung stem ni clavata na mayroong mga stem rot. Kitang-kita na guys. Yan. Nang scam siya guys. Sa ibabaw lang pala siya maganda tingnan. Pero sa ilalim, kung nakita ninyo, ayan oh. Diba? Nakalbo na siya. Sa ibabaw lang pala siya maganda tingnan. Lalo na kapag, ayan, nagganyan siya, oh. Diba? Para siyang bouquet. Pero sa ilalim, ayan, meron na siyang mga stem rot. Ito rin, stem rot na rin. Ayan. Pero napansin ko sa kanya, wala siyang masyadong itim-itim na dot. Hindi katulad nung dati talaga na grabe yung mga itim-itim na dot sa dahon. Ayun lang yung mga kaibahan niya ngayon at sa dati. Kunti lang yung itim-itim niya sa dahon. So, ayan, ito rin, ang dami din yung ano. Para makahinga naman yung kanilang stem sa ilalim. Ayan, gumanda naman yung hangin. Pero so far, wala pa akong nakitang mealybugs. Kahit hindi natin masyado siyang nalinisan. Wala pa akong nakitang mealybugs or napansin. Yan. So, nakalbo lang talaga sila dahil na overwater. Hindi sila nakalbo dahil sa sakit. Nakalbo sila sa overwatering. Pati ito, oh. Ayan, ang aking bruns. So, itong bruns ko, siguro i-cuttings ko ulit yan at ilipat ko na lang siya ng ibang lugar. Siguro dito banda, ito. Dito ko siya itanim kasi mayroon ditong space. Dito ko na lang siguro siya ilipat. Tapos dito, wala na akong itanim dito, kundi ito na lang. Hayaan ko na lang siyang lumago dyan ng lumago itong ating Douglas Hunt. Ayan. Maganda yung ating Douglas Hunt guys. Nagpipink na siya ngayon. Yan, tingnan ninyo. Medyo nagpipink na yung kanyang dahon. Yun nga lang ay marami pa siyang mga dry leaves sa ilalim. Tapos meron siyang mga pupo ng snail.
Tapos ang ating titubans dyan, ayan, stay strong pa rin siya guys. Medyo nag-pink na yung dahon niya konti. Ayan. So, summer pa rin sa amin. Mainit pa rin. Ngayon ay makulimlim, tapos maya-maya mayroong konting ulan. Kasi mayroon pa kaming parating na bagyo. So, medyo mabagal yung bagyo ngayon. Kaya, ang dito sa amin ay paano yung ulan, konti-konti. So, yung mga may bakante dyan ay ko na lang yan. Palitan ko na lang yan ng bagong halaman. Ayan. Tapos yung mga echeveria, dito na lang sila sa harap banda para hindi sila matabunan. Katulad dito banda guys. So, ayan. Ito, nung kumapal to, natabunan na tong ating cupid. Nung kumapal siya. Pati dito banda, nung kumapal tong ating pink frill hanggang dito. Ito pink frill to dito banda. Ang nakatanim. Dito pink frill, tinanggal ko. Kasi natabunan na tong ating echeveria. Medyo malaki na siya kasi maliit to nung nilagay ko. Napakaliit nito. Siguro siya kaliit dati. Mas maliit siya sa ganito. Ito siya si titubans. Mas maliit siya dito nung nilagay ko dyan. Ayun. Medyo lumaki siya. And then, nung natabunan siya ng pink frill, medyo bukang-buka siya. Ayan, tingnan ninyo yung dahon niya sa baba. Bukang-buka. Hindi katulad nitong nasa ibabaw na medyo patayo na yung dahon niya. Kaya ko tinanggal yung mga pink frill dito banda. At ito na lang yung iniwan ko. Yan. Yan. Dahon sa flower stalk. Nagkaroon na siya ng baby, diba? Ang bilis niya magkaroon ng baby sa dahon. So, nung tinanggal ko yung mga flower stalk, yung mga dahon niya, naglaglagan dito. Kaya ang daming dahon dito na nagkaroon ng mga babies. Ayan. So, madali lang din siya magkaroon ng baby sa stem. Kaya, hindi na ako nagpropagate ng dahon sa flower stalk niya. Dito na lang ako nagka-cuttings kung gusto ko ng, pink frill. Para siyang kamukha ni Neon Breaker, pero magkaiba sila. Iba yung hitsura nila kay Neon Breaker. So, ayan guys. Ito nga pala. Tingnan natin to. Ito. Yung kinain ng uod. Tingnan natin. So, ito yung kinain ng uod. Ayan. Tingnan natin yung Ito yung gitnang rosette niya, oh. Parang okay naman. Parang hindi nakain lahat, guys, yung gitnang rosette. Ayan. Buti na lang hindi na puruhan yung pinakagitna. Ayan. Pero ito, talagang wala na siyang sa dahon sa gitna. Talagang kinain pati yung sa gitna, oh. Ayan. So, ito rin, oh. Pati doon sa pinaka stem niya, oh, kinain, oh. So, ayan guys. Yung ating latest nito sa ating peach pride. Yan. Buti na lang ay yung stem ay okay naman. Hindi siya kinain. Kasi kapag itong stem ang kinain, talagang magkaroon siya ng stem rot. So, sayang talaga itong ating peach pride. Imbis malaki na siya, tapos yung mga dilaw sa dahon, ayan, unti-unti na sanang nawala. Kaya lang kinain naman siya ng uod na hindi ko napansin. Ayan. Pero okay lang yan kasi ang dami pa naman niyang babies. Magkakaroon din siya ng bagong babies dyan sa stem. So, yun lang guys ang ating latest dito. Ayan, naglinis lang ako ng konti. Tapos maya-maya kasi tanghali na, uuwi na rin ako. Ayan. So, yun guys ang ating latest dito. Please don't forget to subscribe my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!